Okay, tuloy na natin yung Project RXT natin. Marami tayong kailangan gawin pa. Tulad nitong front fender na to. Ayan. Ito yung dalang front fender ni RXT ko. Ang problema dito, nalulusaw na siya. Ayan. At napakahirap ng maghanap nito na maayos. So, ayan, buti na lang nakahanap ako. Ang problema, napakarami niyang butas dito. Oh. Baka ni-lowered siya dati, pati dito sa kabila. Ayan. Tapos pinutulan pa dito. Pero maayos naman yung fender mismo. Wala namang nalulusaw. Ang problema lang, nag-crack lang siya ng konti dito. Baka ipatig weld ko to kasi kapag stick welding, baka mabutas ko siya. Pero itong sa lagayan ng bolt, ayan, makapal naman to. Pwede itong i-welding. Try natin. So ang gagawin ko, eto sa may lusaw na fender, kukunin ko lang yung part na putol. Tapos tatakpan yung mga butas. Sa chain cover, tignan ko kung maipa-repair ko yung chain cover ko kasi manipis yung yero nun at hindi ko siya ma-stick welding. Nabubutas lang. Sinubukan ko na. Sa rear fender naman, ayan, bibili na lang tayo ng bago kasi malala na tong rear fender natin. Ayan, nalusaw na siya dito at dito sa labas. Ayan. Pati dito, nakamasilya na to. Makapal. Nag-iipon kasi ng lupa itong mga, ayan, itong mga part na to. Pampatigas kasi to. Mga nagbebenta naman ng second hand nito, madalas sira na rin yung gilid. Kasi madalas talagang malusaw itong part na to. Tapos ayusin na rin natin yung mga ibang parts. Tulad nung front shock natin. Yung front and rear hub, try natin kung ma-set up na natin yung wheel set natin ngayon. So, ayan, umpisa na muna natin sa front fender. Kaysa ilipat natin ng buo ito, i-repair na lang natin to. Kasi mahirap tanggalin nitong naka-spot welding dito eh. Tapos weldingin ulit. Mahirap weldingin yung manipis na yero. Ayan, papasobrahan ko muna yung putol para i-adjust na lang natin mamaya. Iputulin na natin to. Lipat natin siya dito. Ay, nginit. Ang init. Lalagay ko muna siya dito sa sa front shock natin. Puputulin ko ulit siya. Okay mga boss, na i-align ko na tong pinutulan natin. Ngayon ready for welding na. Ayan, spot weld muna natin. Okay, na i-date ko na siya guys. So ngayon, i-grinder natin. Okay, eto na yung winelding natin. Mukha na uli siyang stock. Ayan. So ngayon, kailangan natin ay burahin din itong mga pinaggagawang butas. So, 1, 2, 3, 6. Puputulin na natin to ng buo. I-re-weld natin. Kuha tayo dun sa lumang fender. So, lagay muna tayo ng lagari. Lalagariin ko na to. Re-reshape natin yan. Natakpan ko na rin yung mga iba pang butas dito. Pero hindi ko pa winelding. Okay, so ayan, naayos ko na yung mga butas niya. Ayan. So ngayon, ikakat natin yung lumang fender at kukunin natin yung part na to. Tapos papasok natin dito para pantakip lang din.
Kasi meron siyang shape dito eh. So ito na yung pinutol natin sa lumang fender. Sukatan lang natin siya dyan, tapos ikakat ko ulit. So ayan, cut na natin. Eto na sila, ayan. Ayan o, puzzle piece. So ito yung kinalabasan. Tatakpan naman yung mga butas, pati yung likuran. So ayan, may mga konting imperfection, pero kaya na yung matakpan ng masilya. Tapos na tayo dito sa front fender. Okay, doon naman tayo sa mga ibang parts. Okay guys, may dumating tayo mga pyesa. Galing pa tong Bohol. Ayan, tignan muna natin. So bumili ako ng mga surplus na rear shock. Ayan. Ito original na rear shock pa to. Ayan, pag ganyan yung adjuster. Ayan, dalawa. May mga UP nga lang. Ayan. At kailangan ding i-restore. Tapos mga original na lever, tsaka bracket. Ayan, lever holder, clutch at tsaka brake. Ayan, original. May mga kasama pang switch oh. Pati yung plug. Ayan, medyo tabingi lang yung mga lever, pero try nating ituwid. Tapos brake pedal na original. Meron lang siyang konting tama dito. Ayan, kinain ng kalawang, pero i-restore natin yan. Side stand din. Meron na rin siyang repair, pero kaya naman niyang i-ayos. At ito, nakabili ako ng wiring harness na sariwa. Ayan o. Halos kompleto pa yung mga socket. Walang putol. Ang naputol lang yung sa may busina. Itong sa busina, madali na lang itong palitan. Pero halos, ayan, walang putol. Magmula harapan hanggang likuran, walang putol. May kasama pang rectifier, pero tatanggalin na natin yan kasi yung wiring harness ko wala nang pag-asa, sabog na. Ayusin nga muna natin itong mga lever. Itong sa may brake kasi nag-bend siya palabas. So kesa bumili na tayo ng bago. Ito mukhang original. Tapos ito yung sa may clutch. Halos wala ring galaw. Ayan, walang alog eh. Mga original nga to. Kasi may mga bushing siya, tanso. Ayan, may mga brass bushing siya. Kaya hindi naalog. Maganda pa. Pwede. Itong sa may clutch, ito yung mas pagod. May brass bushing din siya. So, kaya hindi siya magalaw. Tuwid na natin. Tabingi. Ayan, sagway. Ayan. So, itong sa may clutch, medyo bumaba siya dito. Kaya natin ibalik nang walang nababasag. Sana. Gamit lang tayo ng wrench. Yun. Bulaw naman. Yun. Okay. Gumalaw naman. Wala namang nagka-crack. Konti pa. Oops. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang dahil sayang din tong mga lever original eh. Medyo tutuwid lang din natin ito.
So ayan guys, ayan na, ituwid ko na. Meron pa rin siyang konting bending dapat. Ayan. Tapos ito yung isa pa. Ito malala yung pagka-bend nito. Ayan. Balayo. Para makatipid tayo, huwag kang mapuputol. Okay. So, ayan guys. At mga gagamit na ulit natin. Lilinisan lang natin sila. So, ngayon, ganyan muna. So, ayan mga boss, balikan natin ito mamaya. Doon na muna tayo sa mga ibang pyesa. Itong brake pedal, medyo nalusaw siya dito. So, pero yung overall niya, maganda pa naman. Ayan. Ito lang talaga, oh. So, ang gagawin natin, bibuild up ko to ng welding. Tapos, babalik natin yung grip. Ayan. Makapal naman to eh. Okay, linisan na muna natin tong part na kinalawang. Okay, na-i-welding na natin. So ngayon i-grind natin siya. Okay mga boss, ayan. So ngayon, babalik natin yung pattern. Gamit grinder din. Gamit din yung grinder. Masyadong malakas yung grinder. Hirapan ako eh. Try natin itong kikil. Buti pa itong kikil. Kayang-kaya. Grinder masyadong matalon. Naninira. Pwede rin lagari. Try natin lagari. Hello. So ayan mga boss, ginabi na tayo. Pero ayan, back to zero na ulit itong brake pedal natin. Nililiha ko na lang para mas maging smooth. So ayan mga boss, yung susunod na piyesa naman. I-disassemble ko na tong mga rear shock ni RXT. Ayan, mga luma na, may mga UP nga dito. Pero tignan natin. Gagamitin ko yung tool na ginamit ko dati kay MX125. Ito yun. Okay, na-set up ko na siya. Ayan. Malambot lang naman itong mga spring nito. Ayan, umaangat na. Yun. Lumabas na agad yung nut. Huwag na huwag ding ilalagay yung mga daliri dito sa may ano. Baka maipit. $12mm nut. Yun. Tanggal na. Ang problema, ayaw matanggal nitong taas. Yun ang problema natin ngayon. Try ko siyang painitin muna guys. Papainitin ko lang ng konti. Tignan ulit natin. Yun.
Nasunog na yung thread lock. Konting init lang, oh. Yan. Pwede na nating i-release to. Ito yung rear shock natin. Makinis naman yung stem. So meron pa rin siyang langis na naririnig ko. Ayan. This naman siya dry. Nakasealed kasi to. Ayan. Pero pwede mo tong buksan kung gusto mo. Tapos palitan mo yung oil seal at langis. Ayan. Pero need mo na ng machine shop pag ganun. Mga disposable shock kasi to, guys. Ito smooth pa rin, oh. Ayan, oh. Smooth pa rin naman siya. So ginawa ko talaga tong tool na to para maging universal din sa ibang shock. Maliliit at matataba. Buksan na natin tong isa. Okay. Ito na sila, guys. Ayan. Magagamit pa rin naman. Ayan, may dumping pa rin naman. Ngayon, ayusin muna natin itong mga na-UP na to. Pati itong isa. Medyo stack up nga lang yung mga adjuster. Hindi ko mabunot. Bababad muna natin ng langis to. Ito yung UP. Try natin ituwid. Painitin ko lang, no? Parang mabubutas, eh. Tanggal na natin yung dent, yung bilog na lang talaga. So tingin ko okay na yun. Itong isa, maliit lang. Ayan, okay na din to. Medyo napudpud lang siya, hindi siya yupe, napudpud. Buti na lang hindi nabutas. Napakatigas pa rin ito, guys. Ayaw matanggal, eh. Tigas. Ayan, wala naman din siyang lock dito, eh. Stack up lang talaga. Papainitin ko ng konti. Gumalaw na. Ayan, tanggalin lang natin yung old paint. Lalabas na yan. Ayaw lumabas, eh. Good. And guys, napalabas na natin. Puro corrosion lang kaya ayaw lumabas. Wala naman nabasag. Good. Okay, ngayon ayusin natin itong side stand. Meron siyang naka-welding na parang ehe dito. Ayan, pampatigas. Kasi hollow lang to, eh. So tatanggalin ko yan. Matindi pa naman yung pagkaka-welding, oh. Naka-full weld. Ang tanong, bakit kaya siya nilagyan ng pampatigas? Lumambot na siguro tong side stand or masyadong mabigat yung motor niya, no?
Yun. Bus ka na. Yun. Wala naman siyang lusaw dito. Okay, so ngayon lilinisan ko lang. Tapos i-re-weld ko to. May mga konting tinamaan ng bala ng grinder. Kailangan kasing tamaan talaga para matanggal yung naka-welding. So ayun lang. Ngayon, weweldingin ko yung mga low spot, yung malalaking low spot dito sa harapan. At ibabalik ko yung parang stock welding nito. Ayan. So ayan mga boss, natapos na natin tong side stand. Ready for paint na yan. Pati yung likuran, stock na din. So ayan. Okay, ayan mga boss, yung mga naayos na natin. So ngayon, may mga nabili pa akong ibang parts. So ito yung mga binili kong parts pa. Meron tayong front hub. Ang problema ko dito, yung speedo gear ay hindi ko mabunot talaga. Sobrang hirap talagang bunutin. Kapag pinupukpok ko, nagka-crack. Nung nabasag ko na yung part na to, ayan, nasira na talaga. Winelding ko na, tinanggal ko na. Kahit anong babad at init ko talaga, ayaw niyang lumabas. Sayang to, mahirap tong hanapin guys. Nabili akong second hand na gear na mas maayos. Ang problema, stock up din. So ang gagawin ko dito, hindi ko na siya hugutin dito. Bale, ang balak ko, bubutasin ko na dito. Isasakripisyo ko na tong panel na to. Mura ko lang naman itong nabili, 200 kasama na tong gear na to. Bale, binabad na rin to ng kung ano-ano. Nung dating may-ari, ayaw talaga daw mabunot. Brake fluid, WD-40, ayaw talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, basa. Oh. Ayan, parang brake fluid pa yung huling binabad. So, tignan natin. Ang importante, huwag masira itong malaking gear. Ayan. Yung maliit na gear, meron pa ako niyang isang ganyan. Marami-rami yung mga naipong kong parts. Tapos nakabili rin ako ng stock pipe. Ayun. Kung nakikita nyo yan, ayun, hindi siya ganun kakinis, pero pwede na. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga pinagpukpukan na yun, nabasag ng konti doon, pero okay pa rin yan. Meron akong nabili, sobrang pud-pud na. Kasi tumakbo siya ng tuyo. Papakita ko mamaya. Iko-compare natin. Pinatakbo ng tuyo eh. So, bubutasin ko siya dito sa aluminum part. 2 butas, guys. Meron ako dito ang 3mm na drill bit. So guys, dahil hindi ko makita yung maliit na pang silsil ko, lakihan na natin. Ganon din naman, sira na rin naman to. Ganyan talaga, kapag hinahanap mo yung kailangan mo, ayaw magpakita. Sisilsilin natin yung gear palabas. Ganun lang. Yun! Ayan guys, lumabas na siya oh. Sobrang dikit na talaga.
konti na lang, ayaw pa lumabas eh. Konting-konti na lang oh. Yun. Eto guys, nalabas na natin. Nailabas ko na siya nang walang masyadong damage. Hindi ko man siya na-damage. Yung dating nagtatanggal lang yung nakadamage no? Pero pwede pa rin naman yan. Kung swertihin ka naman, subukan mo lang paikutin yung mali na gear sa gilid niya. Baka sakaling gumalaw. Pero sa akin talaga, ayaw talaga kahit anong babad. So, ayun, sobrang dami kong gear oh. Ito yung nasira. Ito naman yung isa kong nabili. May binili kasi akong hub kasama na itong gear. Ang problema dito sa gear na to, maluwag na siya. Halos nawala na yung kanal ng lubricator dito oh. Unlike dito sa isa. Ayan, napakalalim pa. Ayan, tapos kung mapapansin nyo, ito yung malalim na yung kanal. Ayan, matulis na yung gear. Ayan, matulis na. Ito may flat pa sa itaas. So mas okay ito kaysa dito. Okay, para matanggal naman yung mali na gear, need mong tanggalin yung malaking nut dito na parang na ganito yung itsura. Ayan o. Parang need mo ng star socket. Ito, DIY ko lang to. Ayan. Ganyan. Pukpukin muna. Pinakamadalas na ma-stuck lang talaga yung malaking gear. Pero kung may gear puller ka na maliit, kaya naman siguro. Kung masungkit mo siya magmula sa likod. Napakatigas. Napakatigas. Okay, try ulit natin. Katigas. Nag-bend na tong pantanggal ko ah. Yun. Tanggal, guys. Gutin na natin. Ito na siya. Ayun. Puro kalawang na. Palabasin na natin siya. Malamig na ng konti. Mabilis lang lalabas yan. Tignan natin, linisan ko muna ha. So ayan guys, no, mas matino yung una kong gear kesa dito sa tinanggal natin. Itong tinanggal ko medyo ano na siya, medyo may mga kinain na ng kalawang, pero pwede pa rin naman. Ayan, no. So ayan, naikot pa rin naman siya, pero mas sariwa pa rin ito. So meron akong dalawang set dito. May reserba pa ako kung sakaling mangailangan pa ako ng speedo gear. Kompleto pa, kasama pa to. So yan, linisan na lang natin to, tapos palitan natin yung oil seal. Pwede na ulit. Okay, so tanggalin na rin natin yung rear hub natin. Ayan, mano-mano sana eh. Kaso yung iba stock up na. Ayaw nang umikot. Kaya gagamitan ko na lang ng grinder. Wala rin naman akong bolt cutter, grinder lang. Sa paggamit ng grinder, medyo delikado. Pero basta alam mo yung tamang anggulo, hindi ka naman maiipitan ng disc. So yan, kaya ingat sa paggamit ng grinder kapag nagpuputol ng spokes. Delikado, madalas maipit. Yung iba hindi ko na pinuputol na sagad, tapos pupukpugin ko na lang.
So ayan, ganun lang naman, puputol agad yan. Okay mga boss, ito na yung rear hub natin. Okay pa naman siya, makapal-kapal pa yung liner. So ayan, tapos hindi rin maluwag yung mga bearing housing. So magagamit pa natin yan. Okay mga boss, ngayon i-disassemble na rin natin itong mga front shock natin. Ayan, kasi kailangan din itong i-repaint. So ipitin ko muna siya dito. Okay, tapos guys, para lang siyang HD3, meron lang siyang clip dito na kailangan tanggalin. Hindi ko sure, parang nawawala na yung parang washer, tinanggal yata. So pwede na natin yan hugutin, pwersahan. Ayun. Ayan guys, puro putik nagpuputik na tanggalin na natin tong lumang oil seal. Ito yung bushing. Yun. Yung inner tube natin makinis at walang gasgas. Ayan, walang nangingitim. So same process dito sa isa. Putik din. Same nung isa, makinis din yung inner tube na to. Parang hawig siya ng HD3. Ayan. Hawig na hawig siya ng HD3. So ayun nga guys, may nawawala tayong washer. Itong number 7, ito yung oil seal. Number 5 yung washer. Number 22 yung clip. Ay, hanapin na lang natin yan. Okay, so ayan na yung mga na-repair natin. Tapos ito na rin yung iba pang parts. Nakabili na ako ng handlebar stock. Ayan. Tapos airbox. Ang problema dito, pinutol pa yung battery, yung lagay ng battery, kaya baka palitan ko pa to. Ayan. Medyo nakailang airbox na ako sabi ko pabili ako ng walang tabas, pero pinapadala pa rin may tabas. Hirap bumili lalo na kapag surplus. Tapos guys, eto, nakabili na rin ako ng speedometer. Ayan. Gauge, makinis pa rin naman. Ginalaw ko na siya. Ayan, isinira ko na yung mileage. Hindi ko lang pinakita sa video kasi baka gayahin ng masasamang loob. Yung RX engine ko naman kasi back to zero naman siya. Nirefresh ko lahat. Ito pa yung isa kong biniling airbox. Ito may lagay ng battery, kaso basag pala siya dyan. Ayan. Kaya pala hindi siya makalas. Ayan, naloko rin tayo dyan. So ito naman yung nabili kong stock pipe. Ayan. Medyo makinis pa rin naman siya. May mga konting UP lang na hindi naman ganun kalakihan. At ang madalas nasisira dyan, yung gas-gas dito, tumatama sa kick. So ito, try ko rin tong i-repair, i-replate ko siya. Abangan nyo na lang kung magtagumpay. May hinihintay lang akong chemical para ma-replate yan. Tulad ng ginagawa ko sa mga tornilyo ko dati. Ayan. So ayan. So hinihintay ko pa yung rear fender ko. Pati yung pina-repair kong chain cover, wala pa rin, matagal. Kung napapansin nyo, wala na yung brake pedal at yung mga bolts, wala na. Pina-replate ko na yun, kaya wala na siya dyan. Hinihintay ko na lang matapos. So ayan, so hihintayin ko muna yung rear fender at chain cover bago ako mag-paint para sabay-sabay na lahat. So ayan, may mga ibang parts pa akong hinahanap. Tulad nitong inner fender natin, yung plastic. Ayan, may crack nga lang Ito, sira na rin kasi ito, basag. May crack na rin dito. So mura lang naman to sa Shopee. Mga replacement meron din naman. Yung upuan ko, papalitan ko lang yun ng seat cover kasi bago pa yan na SLB lang yung brand. Hintayin ko pa din dumating yung mga pina-replate ko. Hindi ko na ni-replate personally kasi marami masyado at matrabaho masyado yun. Ubus oras ko dun Pina-replate ko na lang. So hintayin nyo yung result.
bibitinin ko muna kayo sa episode na to. Mga repair lang yung ginawa natin. So, ayan. Hanggang dito na lang tong video na to. Abangan nyo yung next episode natin. Ride safe sa inyong lahat.